Magandang hapon mga ka-farmers. Update tayo dito sa ating cucumber. Ayan. Bali 3 days na nakalipas mula nung nag first application tayo, ano? 2 days old. Bali 5 days old na ngayon tong ating cucumber. Ayan yung itsura. Ito yung tawag dito, MacArthur F1 yung part dito. Yan, sige na-apply natin ng abono dito sa ating 5 days. Officially 5 days yung bilang natin, ano? Ayan. Nag-count na tayo ng 5 days dito sa ating cucumber. Ayan yung itsura ng 5 days. Bali, application uli tayo. Ang gamit uli natin ay isang lata ng sardinas na urea lang. Tipid na tipid naman to, guys. Yan. Sa isang balding tubig. For beginners guide. Ayan, sa balding tubig. Siyempre kailangan nating tunawin muna. Ay nako. Bali ang pagdilig natin dito ay medyo dadagdagan na natin, ano, kasi medyo malalaki na. Ayan, oh, may mga dahon na kasi. Lumabas na yung mga dahon. So kailangan muna natin tunawin to. Update lang natin yung ating mga cucumber. Yung part dito yung tawag dito MacArthur, bagong binhi natin. Ngayon lang natin matry itong MacArthur. Ay, mamalis lang namang tunawin itong urea. Hindi tulad ng 1414, ano. Hanggang tong age hindi pa ako gumagamit ng 1414. Urea yung ginagamit ko, ano. Yun kasi yung pinaka murang abono na pang bata. Kumbaga pambulas natin, ano. Pwede naman yung 1620, yung Tropicot o yung calcium nitrate. Kadalasan din yun ang ginagamit nila, ano, yung iba ating mga farmers. Pero sa atin urea pwede na. Ayan. Ang pagdilig ay pwede ng damihan, pwedeng dalawa na, isa sang balding tubig, ano. Kasi nung nakaraan bali 4 yung nadiligan nito, ngayon ay pwedeng dalawa na kasi malalaki na sila. Yan yung itsura ni MacArthur. Yan, mayroon pa maliit. Tapos nakapag-spray tayo dito kahapon kasi nag-harvest tayo ng talong. Siyempre pag harvest ng talong mag-spray. Nag-spray tayo dito ng Brudan, solong Brudan lang. Kaya yung itsura ay maganda. Yan. Kaya spray lang natin kahapon ng Brudan. Hindi na natin na ipakita, ano? Tapos yung dumping off ay na-prevent naman natin yung mga dumping po. Paano? Wala tayong nakikitang namamatay. Tapos kumpleto naman sila. Pero hindi pa siguro ngayon, ano? Baka next ay magdagdag tayo ulit ng fungicide pangontraso na sa dumping off. Ayan itsura, no? Medyo malalaki na yung dahon. Ay yung petals nung kanyang seeds, palabas na yung dahon. Tapos yung iba meron rin. Tapos punta naman natin yung Mega C natin. Mega C kasi dalawang variety ito. Yung part dito ay Mega C na. Yan itsura. Hindi pa natin natatanggal talaga siyang palaya. Ay nako, dahil kasi trabaho, ano. Yan, nilagay natin ito sa gitna. Kaya ito lang yung magiging daan. Ayan yung trellis natin. Umpisa natin maglagay ng tali. Yan, ito yung Mega C. Maganda na rin yung Mega C. Ayan. Meron na rin siyang dahon, ano. Yan, ngayon na hindi pa talaga makita-kita, maliliit pa, hindi pa ma-appreciate yung itsura, no. Yung part naman doon ay yung ating sitaw na Star Premium. Now, beginners guide tayo paano mag-apply ng abono gamit ang urea sa batang pipino 5 days old, para doon sa ating mga baguhang nagtatanim ng ating mga pipino, no. Pinapakita lang natin yung mga pamamaraan natin dito sa pagtatanim ng pipino. Siguro pag nayari natin tong area na to, natapos natin itong mga trellis, Nagtatanim din tayo doon siguro mga ilang weeks.
mayari muna natin yung mga nandito. Kasi meron pa tayong natirang megasing seeds. Tatanim uli natin doon sa pinanggalingan ng dating pipino. Yung part dito, yan. Kasi may mga kumakain sa dito yo. Kaya nag-spray na tayo kahapon. Although pwede naman yung kung wala namang ganong insekto, once a week pwede naman. Pero sa atin, depende kasi sa insekto, ano. Bali 3 days pa lang yata mula nung nag-spray tayo ng fungicide saka brodan. Nakapag-spray na tayo kahapon para hindi naman masira yung ating mga tanim, no? Kasi maganda na yung kulay, ayan, talab na yung abono natin. Kaya maaga tayo nagbigay ng abono para medyo umangat na siya agad, kasi itong area natin ay tuyo na. Pag ganito pa lang kasi kaliliit, hindi pa tayo pwedeng magpapasok ng tubig. Ang mangyayari, dilig-dilig muna tayo ng mga ilang days. Kailangan paangatin muna natin sila para hindi naman malunod, ano? Kasi pag nalunod to, magkakaroon ng mabubulok yung ugat, baka mamatay, ano? Kaya hindi muna tayo nagpapatubig dito. Ang ginagawa lang natin ay nagdidilig-dilig lang muna. Yan, pagkayari nating mag-abono kinabukasan, magdilig tayo ng tubig, ano? Bukas magdidilig ako rito, konti-konti lang din naman hanggang sa makaangat siya, pwede na tayo magpatubig. Pero kahapon napagpatubig tayo sa talong. Ay, pero dito hindi tayo nagpapasok ng tubig kasi nga maliliit pa, baka mabulok, no? Pero dry na, ayan itsura, dry na, no? Kaya ang ginagawa natin, dilig-dilig muna, no? Yun lang siguro yung update natin dito sa ating dalawang variety na pipino, si MacArthur sa si Megasi, para dun sa ating mga baguhan na nagtatanim, ano, paano mag-abono ng batang pipino, no? Mga ganun lang guys, thank you.